Akala mo hindi mo na kayang kamuhian ang kaliwa, pero laging may bago silang dahilan para kamuhian pa sila. Bago ko simulan ang kwento ngayon, hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo ang ugali ng kaliwa. Naalala mo bang nangyari kay George Floyd? Sige, siya ay isang kriminal. Siya ay isang adik sa droga. Hindi siya mabuting tao. Hindi niya dapat mamatay. Pero dahil sa body cam footage, nalaman natin kung sino ang tunay na may kasalanan. Hindi ang mga pulis. Sige, naalala ba natin ang insidente ni George Floyd 2? Pagkatapos, si Irina Zarutska, isang Ukrainian refugee, ay brutal na pinatay ng isang itim na racist na lalaki na nagsabing, "Nakuha ko na ang puting bitch." Pinatay niya siya. At hindi pa natin siya maisalang sa paglilitis dahil, alam mo na, mga issue sa kalusugan ng pag-iisip. Sige, ang mga kaliwa na dati sumusuporta sa Ukraine, biglang nakalimutan ang Ukrainian refugee at walang sinabi tungkol dito. Kahit ang malalakas na pro-Ukraine na boses tulad ni Jake Bro at iba pang sinusundan ko, dahil pro-Ukraine din ako. Ako, consistent ako sa pananaw ko, pero hindi sila nagsalita tungkol kay Irina Zarutska dahil parang sinasabi nila, hinahati nito ang komunidad natin. Anong ibig mong sabihin na hinahati ang komunidad natin? Polarized na nga ang komunidad natin. Hindi ako gumagawa ng isyong lahi dito. Wala akong pakialam doon, okay? Wala akong pakialam doon. Pinaninindigan ko lang kung ano ang tama. Natapos ni Irina Zarutska, isang mahirap na Ukrainian refugee, ang shift niya sa pitsaan at sumakay ng tren. Sa kasamaang palad, hindi siya naniniwala na kapag may nakikita kang paparating mula sa kabila, baka dapat mong baguhin ang direksyon mo at kung ano-ano pa. Okay, hindi siya naniniwala. Siya ay talagang tagahanga ni Joyce George Floyd. Sa palagay ko, may Black Lives Matter poster sa kwarto niya. Pero brutal siyang pinatay ng isang baliw at rasistang itim na lalaki. At kaya, upang alalahanin siya, upang maalala siya, inilagay ang mural na ito sa Rhode Island. At ito ay sinira dahil ito ay naghahati sa komunidad. Kaya laging nakakahanap ng paraan ang kaliwa para kampihan ang gumawa ng krimen at wala silang malasakit sa biktima, pero lagi silang may malasakit sa mga gumawa ng marahas na krimen. Isang katulad na pangyayari ang nangyari kamakailan sa Ireland. Ipapakita ko sa inyo kung anong tinutukoy ko. Tingnan ninyo ang lalaking ito. Ang doktor na lumipat sa Ireland para maglingkod. Para pagsilbihan ng komunidad ng Ireland at payamanin sila ng kulturang Congolese at mga pagpapahalaga. Sige? Alam mo na kung saan ito patungo? Oo, dahil hindi naman talaga ito nangyayari. Kaya, ang mga grupo ng komunidad ng Congolese at mga NGO laban sa rasismo ay nagpaplano ng protesta sa Dublin bukas, kasulot ng pagkamatay ng isang 35 taong gulang na mamamayang Congolese, si Eve Sakila. Matapos siyang pigilan ng mga gwardiya sa Henry Street. Ayon sa ulat, sinubukan daw ni Sakila na pagsilbihan ang 2 pasyente sa lokal na ospital. Hindi, nagbibiro lang ako. Ayon sa ulat, sinubukan daw magnakaw sa tindahan si Sakila at inatake ang isang 80 taong gulang na Irish na nagresulta sa pagkabali ng kanyang binti. Hindi ko pa napanood ang video, pero alam ko kung paano ito nangyari dahil nakapanood na ako ng hindi bababa sa 100 ganitong video at natalakay ko na sa channel na ito. Puntahan mo ang playlist kong Migrants? Sige. Makikita mo kung paanong inatake, sinusuntok at itinutulak ang mga lokal, pati ang mga lola. Hindi lang mga lolo, mga kabataang lalaki o teenager na binubugbog ng kabataang Aprikano, pati mga lola at lolo rin. Basta-basta naglalakad ka lang, bigla na lang itutulak nila. Sasaktan nila, sisipain, sasaktan talaga. Iniisip ko kung paano ito nangyari. Pero di ko pa napapanood ang video. Kaya nangyari yon. Inatake niya ang 80 anyos na Irish na lalaki at iniwang may bali ang binti. Ang video ng pagpigil ay nagdulot ng mga paratang ng labis na puwersa at rasismo. Siyempre. May mga aktivista na inihahambing ito kay George Floyd. Tingnan natin ang video. Pinipigilan siya pero walang nakikitang pinsala. Hindi ko alam na namatay siya hanggang mabasa ko ito. Kaya malinaw, patay na siya. Pero hindi ito ang video ng kanyang pagkamatay. Hindi ko pa napanood buong video. Ito lang ang nakita ko at mabilis kong nilaktawan. Tingnan natin. Maraming tao at may mga security guard sa paligid. Pinipigilan siya dahil nagwawala na siya. Nagpupumigla siya. Anong gagawin mo? Wala siyang leeg. Tingnan mo mga matatandang lalaki ang pumipigil sa kanya. Oh. May leeg naman? Pasensya na, may tuhod sa kanya. Um, Hindi, banayad lang.
Ginawa lang niya yon para pigilan siya. Anong plano mo? Lalayaan mo ba siya? Pakakawalan mo siya tapos sasaktan niya ang ibang tao. Makakasakit siya ng iba. Binubugbog niya ang ibang matatanda. Anong gagawin mo? Hindi ko talaga maintindihan ang mga anti-racist na NGO na ito. Lahat sila dapat i-deport sa Congo, sa Zaire, sa Sub-Saharan Africa. Lahat sila dapat ipadala doon. Sabi lang nila namatay siya. Pero hindi ko alam. Wala akong nakita sa video kaya di ko masasabi ang nangyari. Ang mga dasal at simpatsya ko ay para sa pensyonado. Sa taong ito na inatake. Magaling ang ginawa ng mga security sa paghuli sa marahas na magnanakaw nito. Sana wala sa kanilang nasaktan sa pangyayari. Sa tingin ko naman, wala. Ang mga grupong pangkomunidad ng taga-Congo ay dapat nasa Congo lang. Pumunta kayo roon at doon maglingkod sa inyong komunidad. Bakit kailangan pumunta sa kanluran ang mga taong ito at gawin ang mga yon, tapos magrereklamo pa? Hindi nga natin maipatupad ang sariling batas natin. Matagal na akong nanimirahan sa Australia. At hindi ko kailanman naisip na kailangan kong gumawa ng krimen at asahan na walang kapalit o parusa. Isa itong napakakaraniwang halaga. Hindi lang sa kanluran, kundi sa lahat ng sibilisadong bansa. Kung pupunta ako sa kaharian ng Saudi Arabia o sa UAE at lumabag ako sa kanilang mga batas, inaasahan kong mahuhuli ako. Inaasahan kong makukulong ako. Hindi man ako sa ngayon sa lahat ng batas nila. Pero sa tingin ko, halos universal na batas ito. Tulad ng pagpatay, panggagahasa at pagnanakaw. Sa tingin ko, walang kultura, walang lipunan, walang sibilisasyon na kailanman. Ang mahalagang salita ay sibilisasyon, hindi tribo, na mga komplikadong lipunan na kailanman ay nagpalaganap ng ganoon. Sa tingin ko, wala talagang ganoon. Hindi. Sa katunayan, habang mas hindi liberal ang isang lipunan, mas mabigat ang kanilang ipinapataw na parusa para sa mga krimen tulad ng panggagahasa, pagpatay at pagnanakaw. Maraming kultura ang may pisikal na parusa sa ganitong krimen, kaya mas advanced ang kanluran. Ikukulong ka lang namin. Sa totoo lang, hindi pa nga ginagawa ng mga hukom natin yon. Sabi ng mga hukom, community service order lang. 10 oras ng community service, walang conviction o deportation. Ganyan kababa na ang hustisya ngayon. Kaya malinaw naman, hindi niya deserve mamatay. Pero deserve niya talaga na mahawakan ng marahas at mapigilan. Kung patuloy kang lumalaban, tulad ni George Floyd, hindi naman tuhod ang pumatay sa kanya. Hindi rin siya pinatay ng dating malamig na breed. Sa tingin ko, nagka-cardiac arrest siya pagkatapos. Ganun siya namatay. Kumpirmado yan sa ulat ng coroner mula sa opisina ng coroner. Kaya hindi ko talaga alam kung paano siya namatay. Sa totoo lang, hayaan mo magbasa pa ako ng kaunti tungkol sa kanya. Nagdaos na sila ng vigil. Labis na puwersa. Hindi. Labis na puwersa. Sige, tingnan natin. Basahin natin ng kaunti tungkol dito mula sa kung ano man ang publikasyong yan. Inakala kong isa itong woke na publikasyon. May agam-agam sa labis na puwersa na ginamit laban sa lalaking taga-Congo. Ipinahayag ng Irish Network Against Racism ang matinding pag-aalala sa posibleng labis na puwersang ginamit laban sa isang lalaking taga-Congo na namatay matapos ang umano'y insidente ng pag-shoplift sa Dublin noong nakaraang linggo. Oo, di man lang nila sinabi na nabalian niya ng binti ang 80 anyos na pensyonado. Ayon sa Gardaí, pulisya ng Ireland, iniimbestigahan nila ang insidenteng naganap 5:00 ng hapon noong nakaraang Biyernes sa Henry Street, Dublin. Nangyari ito noong nakaraang Biyernes at sa tingin ko ay ngayon lang siya namatay. Kaya hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. Sa insidente, nasugatan ng isang lalaking nasa 80 na nang subukan ng suspect na tumakas sa lugar ng pangyayari. Ayon sa The Guardian, ang lalaking inaresto ay hindi na tumugon sa lugar at dinala sa Mater Hospital kung saan idineklara siyang patay. Sige, ibig sabihin, kalaunan siyang namatay. Oo, hindi ko rin alam. Siguro malalaman din natin. Pero sa ngayon, hindi ko alam. Kung patuloy na nagwawala ang isang tao at banta sila sa lipunan, wala tayong magagawa kundi pigilan sila. Dapat itong ipaalam sa lahat. Dapat ipaalam sa lahat na kapag nagkamali ka, arestuhin ka. At kung manlaban ka sa pag-aresto, puwersahan kang pipigilan hanggang matanggap mong kailangan kang makulong. Kailangan kang pigilan. Pasensya na. Ayoko may inosenteng tao na mapatay dahil sobra tayong maawain sa mga mararahas na kriminal. Tulad ng pumatay kay Irina.